Buenos dias, damas y caballeros. May mga negative news galing sa House of Representatives kung saan sinasabi nagsiatrasa na daw yung mga members ng Justice Committee na para huwag ilagay, pinapatanggal na nila yung mga pangalan nila sa mga kongresista na bumoto para dito sa pagkaroon ng probable cause to impeach Vice President Sara Duterte. Habang papunta na tayo sa resumption of session sa May 4, meron lang kumakalat or pinapaikot sa mga miyembro na 50 plus members ng Justice Committee ng isang draft resolution entitled Setting Forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. At itong 17-page document ay nakalagay yung mga outline and timeline from the filing of the impeachment complaint last February. At yung finding ng probable cause last April 29. So sabi pa dito, now be it resolved by the House of Representatives that Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, is impeached for culpable violation of the Constitution, corruption and other high crimes, and betrayal of public trust pursuant to Article 11 of the 1987 Constitution. So, sabi pa sa mga feedback sa House as reported by Billionario.com, initially 40 lawmakers ang nag-sign dito. They were listed as authors of the draft resolution. Pero ngayon, recently binabawi na nila, pinapatanggal na nila yung signatures. Sabi pa ng scooper ng Politico.com, at least a dozen lawmakers have asked that their names be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Some names were reportedly included by Luis Tro and House Majority Leader Sandro Marcos, but those lawmakers apparently did not want to be part of it. Yan, ang Kongreso is scheduled to vote on the impeachment on May 11, kung saan they are hoping na mabuo nila yung 106 members of the House. Jen, bumasok pala si Milo Jen, nandun sa kwan ni Arno. Ni Ash, Jen. Kumakain. Okay. Pumasok yung isang pusa. So, earlier, in our earlier vlogs, binabantayan natin yung, sabi natin, ang crucial date will be itong May 11, titingnan natin kung mabuo yung yung 11 May 11 kung mabuo itong 106 votes. Pero hindi pala. Kahit dito lang pala sa committee level, 43, 47 ata member ng House of Justice Committee. Dito pa lang pala may problema na. Dito pa lang medyo nagsisiatrasan na sa 40 congressmen, kasi dapat majority rin ng Justice Committee ang boboto para sa resolution elevating the matter to the plenary, where it will be voted by all congressmen, and by 1/3 vote maipadala nila yan sa Senado.
Pero dito pa lang pala sa Justice Committee nagkakaproblema na. Ibig sabihin na gumagapang na yung mga Duterte. Either may ino-offer na pera para mag 360-degree turn, or para iabondo na yung earlier support nila sa resolution, or baka tinatakot na matalo ka sa re-election mo. So may problema tayo nito, may problema tayo malaki dito sa sitwasyon na ito. Kasi kung okay na sana yung clarificatory hearing, okay na sana yung mga expose sa establishing of form and substance, yung mga revelation ng AMLAC at revelation at ruling ng COA. Pero kung mamamatay naman dito sa level ng resolution, kasi kailangan majority pa rin mag-sign dyan para iakyat na yan, i-report out na yan, and then pagbutuhan na yan sa plenary session sa yung buong Senado, buong Kongreso na buboto dyan. So tama yung earlier vlog natin, kaya pala tama rin yung sinabi ni Pulong, binulgar ni Pulong na tinatakot na ng ombudsman yung mga ilang kongresista. Yung pala dahil umatras na nga sila dito sa biro mo 12, malaki yan, makadadami pa yan. So kung 40 ang nag-sign, 12 umatras, so meaning 28 na lang, majority pa rin. Pero sana hindi madagdagan yan, otherwise magka-problema yan. So ito na ang gapangan ops ng mga both sides. Yung mga Duterte tinatakot yung mga kongresista matalo sila o ilaglag sila ni Sara sa eleksyon, or pwede rin umiira na naman ang pera nila, drug money nila, pogo money nila, nakaw na yaman nila sa gobyerno, pati atong ang money, or pinipressure sila na baka meron rin alam mga Duterte sa kanila na pwede i-expose para pasira yung political career nila. So this is disturbing. I hope this time gumalaw na rin talaga. Kaya kahit sabihin natin totoo yung sinabi ni Pulong na ginagamit na rin ng pressure point ang ombudsman, kung saan ginagamit nila yung SALN para takutin itong mga kongresista o later mga senador para bumoto for the impeachment. Otherwise itutuloy nila yung mga investigasyon at kaso dito, pag-file ng kaso dito sa mga kongresista na gumawa ng mga nagsinungaling sa mga statement, assets, liabilities and net worth nila. So kung totoo yan, at may posibilidad na totoo yan, okay lang, ganun na talaga ang laro sa politika dito sa Pilipinas. Ganyan na talaga ang name of the game dito. So gamitin nyo yan, sana sana magaling yung mga gapangan rin, mga gapangan ops. Dapat galingan ng mga bata ni President Bongbong Marcos at ayusin nila, para hindi mangyari tulad nung nangyari last year na patay lang ng Supreme Court and then ng Senado yung impeachment ni complaint laban kay Sara Duterte, yung first impeachment complaint.
So sana ngayon okay lang yan. Sinabi naman natin yan, dapat isa yan sa mga tools sa arsenal of war ni President Bongbong Marcos. Isa sa mga manera yan na pwede niya gamitin to get congressman and then senators to vote for the impeachment of Sara Duterte. At simulan niya dito sa mga kongresista na umatras na. Ibig sabihin may mas loyal at mas takot sila kina Sara Duterte kaysa kay President Bongbong Marcos. Ano na bang tingin talaga nila kay Presidente na lame duck president? Wala ng power. So dito matetest ulit yung political maneuvering skill ni President Bongbong Marcos at mga bata niya. So we'll see where these developments lead us. At sana nga may majority pa rin ang makakabuo pa rin nila yung majority para to endorse the resolution finding probable cause sa May 4 and then to be voted upon in May 11. So we'll be keeping top. We'll be monitoring this situation, and we'll be, of course, as usual, we'll be bringing them these developments to you in this vlog. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.